Sunod-sunod na namatay ang mga magkakapitbahay na bata sa isang barangay sa Tondo sa Maynila at ang paniniwala ng ilang mga taga roon dahil ito sa kung tawagin, sundo. Ang Tondo na pugad ng mga matatapang ngayoy nagkakatakutan. Ang isang barangay kasi rito, ang barangay 215. Isang bata ang nasawi. Patay ang isang nakamotorsiklo. Patay ang isang bata matapos masagasaan ng van. Sunod-sunod ang mga namamatay, kaya kaliwat kanan ang pinaglalamayan. Parang tinamaan po ng malas. Sa loob po ng isang buwan, bali-anim pong tao na kinuha. At ang salarin daw sa lahat ng ito. Parang may sundo. Pagka may namatay, sunod-sunod. Totoo ba ang sundo ng Tondo? Nagsimula ang lahat umaga nitong June 19 sa 3 taong gulang na si Kurt. Hingi siya ng pera sa nama niya. Paglabas ng bahay, akala ng asawa ko is bibili lang dyan sa may gilid. Pero lumabas siya ng iskinita, then tumawid siya sa kabila. sa CCTV footage na ito, makikitang naglalakad si Kurt sa gilid ng kalsada. Bago tumawid, lumingon pa siya sa magkabilang direksyon. Pero nung tatawid na siya, walang kung ano-ano. Si Kurt nabangga ng van. Ang bata dead on arrival sa ospital. Sobrang sakit, sobrang galit na din sa taong gumawa nun sa anak ko. Ginapang mo yung anak mo para mabuhay. Sa ganung ano lang, is mawawala siya. Ako, kuya. Ikaw? Oo. Kuya ka ba? Oo. Hindi ho matutulog yun ang hindi kami kayakap. Ngunit hindi pa man naililibing si Kurt. Meron na raw sunod na sinundo nitong June 22 ang apo ni Nanay Cristina na si Princess. Natutulog na yan eh. May mga nagiinuman, naingayan siya. Magrereklamo daw siya sa barangay. Inis? Bukit sa barangay ah. Si Princess, nakasalubong sa iskinita ang tiyahin niyang si Jennifer at ang anak nitong si Miracle. Pero pagkatawid ng tatlo sa Solis Street, bigla silang naatrasan ng isa uling van. Ang mag-inang Jennifer at Miracle nakaligtas sa insidente. Pero si Princess, binawian ng buhay. Gusto kong bising naman ako sana, nabawalan ko siya na bumaba. Naku, napakasakit po. Hindi ko nga po alam kung ba't nangyayari sa lugar namin yun. Parang laging may nagbubis buhay. May sundong dumato, ganun. Since kasi nung pagkabata ako, may mga usap-usapan kasi na may ibang nakakatanda na napapansin silang tao na nakaitim daw po. Yung parang nag-ahatak siya ng ataol, kung ilan yung hatak na ataol, yun din ang taong mawawala. Naniniwala kasi tayo sa konsepto ng kabilang buhay. Mula dito sa mundo ng mga nabubuhay, may mga supernatural beings na naghahatid ng kaluluwa natin mula dito patungo sa kabilang buhay. At ang di umano, misteryosong nanunundo sa mga taga-barangay 215, wala raw pinipiling lugar. Patay ang isang nakamotorsiklo matapos sagasaan ng isang bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Gaya na lang ng sinapit ng kanilang kabarangay, ang delivery rider na si Mark. Nitong June 22, maaga raw pumasada si Mark. Before po siya umalis nun, inahabol niya po ako sa halik. Sa CCTV footage na ito, makikitang tumigil si Mark sa isang stoplight sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero ang kasunod nilang puting bus,
hindi prumeno. Hanggang sa nabanggat inararo nito ang nakamotorsiklong si Mark. Yung bus daw bumubusina na at nawala ng preno. Si Mark dead on the spot. Nagsisilang ako kung ba't hindi ako sumama. Kung kasama niya ako, baka buhay pa siya. Kasi hindi ko siya papayagan na tumabi sa mga ganun. Yung unang bata na nadisgrasya, nakaburol pa. After nung bata, sumunod naman tong isa which is June 22 ng madaling araw. Tapos si Mark naman po is June 22 po ng tanghali. Parang sir, sundo. Gawa nga po ng sunod-sunod. Ang mga labi ni Mark, ibinurol ilang metro lang ang layo mula sa lamay ni Princess. May sa demonyo rin na parang may nahatak. Parang may sundo. Dahil sa mga pangyayari, ang pamunuan ng Barangay 215 Santa Maria ay Diyos, panalangin ka ng mga kasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Pinabless niya po yung lahat ng iskinita, lahat po. Inikot po namin buong nasasakupan ng barangay namin. Pero nito lang Lunes, habang nagsushoot ang aming team, nabalitaan nilang may bago na naman di umano sinundo sa barangay. Sa kabilang kanto lang, naabutan nila ang kakaset up pa lang na lamay. Ang pinaglamayan, ang 1 taong gulang na si Baby Cynthia. Kwento ng ina ng bata na si Christine, mahimbing daw ang tulog nilang mag-ina nitong June 30. Pero nung nagising si Christine, Pagtingin ko sa kanya, wala na siyang buhay. si John Lloyd, sinubukan pa raw i-revive ang kanyang anak. Pero hindi naman rin po talaga niya kinaya. Parang tinamaan po ng malas. Kasi nag-umpisa po sa 2 taong gulang na bata. Hanggang sa, ayun na po sa anak ko po. Sunod-sunod po. Sa loob po ng 1 buwan, bali 6 pong tao na kinuha. Pero totoo nga bang may sundo sa barangay 215? O sadyang madalas lang dito ang mga aksidente? Ang nakikita namin dyan, naging isa nilang pagkaka-aksidente nila is yung kakulangan talaga ng disiplina. Sabi naman po nung driver, di niya inaasahan pangyayari na biglang sumulpot yung bata po. Bilang parents naman, is lagi naman kaming nakasecured na lagi siya nababantayan. Napag-alaman po namin na nag-aaral po siyang mag-drive. Bigla niya po natapakan yung gas. Sakto po, pagtawid po ng mga bata na to, accidentally naman na po na nasakto po sa kanila. Nagkaroon ng sudden infant death syndrome or SIDS. Tumigil ang pagtibok ng puso at nahirapang huminga yung isang bata. Maaaring hindi pa fully develop yung brain ng baby or maaari din kasing may mga gamit biglang natakip sa mukha niya or natagilid siya, nakahiga ng patalikod. Ayon sa pamunuan ng Barangay 215, dati pa raw sila nag-request na pagawa ng humps ang kanilang kalsada. Pero hindi pa raw ito naaaprubahan hanggang ngayon. Part po yan ng Mabuhay Lane. Naglabas po ang national government, Mabuhay Lane, zero obstruction tayo dyan. Once na naglagay kayo ng humps dyan, sigurado po maraming mga aksidente dyan. Sa part naman ng City of Manila, at ng aming ahensya, maglalagay kami ng traffic enforcer namin dyan. Samantala, nito lang Martes, sina Princess at Mark, inilibing na. Ang mga kaanak ng mga namatay, minabuting magputol ng rosaryo sa paniniwalang ito raw ang puputol sa sunod-sunod na panunundo di mano sa kanilang lugar. Siguro yung rosaryo kasi parang nagsisimbolo ng pamilya. Nandun yung mga beads, bawat miyembro ng pamilya. Kapag may namatay na isa, kailangan putulin mo iyon. Pero bilang Katoliko, actually hindi yun maganda kasi nga sagradong item yung rosaryo. Pwede rin nating itawag to na confirmation bias. We believe that this will happen na may mamamatay. Oh, so we're on the lookout. Sino nang susunod na mamamatay? Pasensya ka na, anak. Kahit nasaan na mahal ko po siya. Sana masaya siya kung nasan man siya. Sana gabayan niya kami. Sana andyan lang siya lagi sa tabi ko. Ang aksidente, parang ang isang sundo na hindi natin alam kung kailan darating. Kaya sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat at maging handa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.